Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Ibinida ni Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na tinatayang nasa 7.3 billion US dollars ang posibleng kinita ng tobacco industry ng Pilipinas noong nakaraang taon. Sa ikalawang araw ng International Tobacco Agricultural Summit sa lungsod ng Quezon nitong Martes, sinabi ni Lumagi na kada taon ay may inaasahan ng 2.67% growth ang local tobacco industry buwat sa aktibong performance ng sektor. Dahil dito, binigyang diin ni Lumagi ang malaking ambag ng tobacco industry sa ekonomiya ng bansa, gayaan niya ng higit 134 billion pesos na kinita ng pamahalaan mula lamang sa taxes na nakuha mula sa tobacco products noong 2023. Sa kabila ng magandang revenue sa industriya, nagpahayag naman ng pagkabahala ang BIR chief dahil nagdudulot din ito ng pananamantala mula sa mga grupo at individual na nagpapakalat ng mga ipinagbabawal o illegal na tobacco products. Mula sa mga illegal anya na gawain, hindi lamang nasisira ang ekonomiya ng bansa kundi ang lipunan. Kasabay nito, ipinangako naman ni Lumagi ang patuloy na pagpapalakas ng kanilang kawanihan para labanan ng illicit trade ng tobacco products na siyang anyang sumisira sa magandang performance ng lehitimong tobacco industry ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, nagpahayag ng interes ang Maharlika Investment Corporation o MIC sa posibleng pag-acquire sa 40% stake ng State Grid Corporation of China o SGCC sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ginawa ni MIC President at Chief Executive Officer Rafael Kunsing Jr. ang pahayag sa gitna ng issue ng seguridad hinggil sa stake ng Chinese State Company sa NGCP, ang nag-iisang operator ng power grid ng Pilipinas. Sa isinagawang press briefing sa Malacanang, sinabi ni Kunsing na interesado ang Sovereign Wealth Fund ng Pinas sakaling maging available ang stake ng Chinese company sa NGCP. Ani Kunsing, sa kasalukuyan ay wala pa silang negosasyon o diskusyon kasama ang Chinese firm at nasa level pa lamang anya sila ng pakikipagtransaksyon sa Synergy Grid and Development Philippines Incorporated o SGP na pinamumunuan ni Henry C. Jr. ng SM Group. Nitong Lunes, lumagda si Kunsing at CC ng kasunduan para sa acquisition ng MIC sa 20% shares ng SGP sa NGCP. Sa nasabing deal, bibilhin ng MIC ang halos kalahati ng kabuang 40.2% shares ng SGP sa NGCP. Dahil dito, nagkaroon ng karagdagang foothold ang pamahalaan ng Pilipinas sa pamamahala ng NGCP mula sa nakuhang karagdagang pwesto ng Sovereign Wealth Fund sa boards ng Lone Power Grid Operator at ng SGP. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng telecommunications firm na Globe Telecom Incorporated na nakompleto na nito ang pilot testing ng pinakabago nitong teknolohiya na kayang magatid ng 50 gigabits per second o GPPS na internet connection. Sa inilabas na pahayag ng Globe, sinabi nito na naagawa ng bagong benchmark ang next generation 50 giga passive optical network o GPON technology nito buhat sa matagumpay na data transmission na aabot sa 50 Gbps, dahilan para maungusan nito ang kasalukuyan na
10 GPON technology na kasalukuyan ng umiiral. Sa pilot testing nila ng kanilang 50 GPON technology na demonstrate kung paano nito na i-deliver ang high bandwidth practical applications gaya ng 8K resolution streaming, cloud gaming, augmented at virtual reality, maging ang fiber to the room at high definition video conferencing. Ayon kay Globe Vice President for Broadband Service Planning and Engineering James Lim, ang nasabing teknolohiya ay key component para sa future forward approach ng kumpanya pagdating sa broadband connectivity. Sa pamamagitan din anya ng 50 GPON technology na itataguyod ang kanilang kahandaan sa nag-evolve na pangangailangan ng kanilang customers gaya ng mga oportunidad mula sa smart cities, telemedicine, advanced manufacturing, e-learning at secure na enterprise connectivity. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yun po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.